Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3181-3200. Kabanata 3181. Kung maglakas loob ka. Dahil ang mga salita ni Levi ay nagawang tumama sa kanilang mga nerbiyos, natural lang sa kanila na gumanti. Malinaw na alam nilang ang kahinaan ni Levi ay ang kanyang anak. Gayunpaman, nagkamali sila ng inaasahan nilang magagalit si Levi. Sa halip, siya ay medyo kalmado. Para naman kay Dr. Erebus at sa kanyang kababayan, nagsimula silang tumawa nang marinig ang mga banta na iyon laban sa anak ni Levi. Paano pa nila napag-uusapan na hindi gumaling si Evie sa puntong ito? Nakakatawa talaga sila. Ang mga lalaki mula kay Idre ay lubos na natulala. Anong nangyayari? Bakit hindi sila nabalisa sa kanilang narinig? Teka, may hindi tama. Agad na umasim ang ekspresyon ni Oedipus. May nasabi ba akong mali? Bakit hindi magulo si Levi? Anong nangyayari? Walang sino man sa kanila ang nakakaintindi sa sitwasyon. Ano ang naging mali? Malinaw, walang sino man sa kanila ang nangahas na isipin na si Levi ay, sa katunayan, ay gumaling. Ang mga miyembro ni Idre ay nagtinginan sa isa't isa habang sinusubukan nilang maunawaan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, ngumiti si Levi at sinabing, "Ikinalulungkot kong binaygo ko kayong lahat, ngunit gumaling na ang anak ko. Salamat sa iyong mga alalahanin, bagaman." Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Levi, lahat mula kay Idre ay namangha. Gumaling. Ano? Paano ito posible? Teka, hindi ba sinabi ni Levi na maghihiganti siya sa sandaling gumaling ang kanyang anak? Dahil nandito siya ngayon, hindi ba ibig sabihin ay gumaling na talaga ang anak niya? Ngunit paano iyon? Kanina pa namin pinapanood si Levi at ang kanyang anak na babae. Paano kaya nila magagamot ang kalahati ng lason? At saka, hindi ba ang mahiwagang gamot ay kinuha ng isang misteryosong tao noon? Kahit na nakuha ni Levi ang mahiwagang gamot, ano? Ang mahiwagang gamot ay nakalock sa loob ng isang lihim na lockbox, hindi ba? Ang lihim na kahon ng lock na iyon ay tinatakan ng nawawalang sining ng mga gamit sa Erodia, ang makalangit na kandado. Paano niya nabuksan ang kahon? Imposible yon. Hindi kaya nakahanap na siya ng ibang paraan? Hindi. Pinagmamasdan namin siya, at wala siyang ginagawa, tama. Hindi pwede iyon. Sa katunayan, tumanggi silang paniwalaan ang alinman dito. Gayunpaman, may sumagi sa kanila. Kung ang kanyang anak na babae ay hindi gumaling, pupunta ba siya dito ng ganoon kabastos? Hindi kaya gumaling na siya. Di bale, wala nang saysay ang pag-isipan iyon ngayon. Sino ang nagmamalasakit kung ang kanyang anak na babae ay gumaling? Kapag siya ay namatay, ang kanyang anak na babae ay magdurusa sa parehong kapalaran. Hindi natin kayang magpanik. Ngayon, tayo ang namumuno, at tayo ay nasa itaas niya. Hindi mawawala ang call namin ngayong nandito na si Levi. Nabawi ng lahat mula kay Idre ang kanilang katahimikan at sinaman ng tingin si Levi. Habang naglalakad si Levi, may nakita siyang pamilyar na mukha sa platform, at isa sa kanila ay si Titan Lord. Binati ng Titan Lord si Levi at sinabing, "Bakit? Bakit kailangan mo kaming saktan? Sawa ka na bang mabuhay?" Ngumiti si Levi, "Malaking pagkakamali ang ginawa ninyo. Hindi dapat kayo nagdesisyong protektahan si Idre. Sa paggawa nito, na-offend mo ako. Bagamat binigyan ko kayo ng mga babala, binaliwala ninyo silang lahat. Kung isusuko ninyo si Idre, hindi ko na kailangang ilagay sa isang mahigpit na lugar. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kahit na magbago ang isip ninyo ngayon, maghihiganti pa rin ako ng personal." Tumawa si Titan Lord at nagtaas ng boses. "Hindi mo ba naisip na busog ka sa sarili mo, Levi? Hindi na kami ang Zyperian na kilala mo noon. Tayo na ngayon ang pinakamalakas na bansa sa mundo, at tayo ang namumuno. Ganap na nasa atin ang pagpapasya kung sino ang protektahan. Cut your crap. Nandito na ang lahat ng taga-Idre.
Halika at atakihin kami kung maglakas loob ka. Gusto kong makita kung ano ang gawa mo. May sorpresa silang nakahanda para kay Levi, at tumanggi silang maniwala na kaya ni Levi na labanan sila ng mag-isa. Noon, halos hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili. May isip lamang ng isa kung ano ang mangyayari sa sandaling ang Elterton Union ay nagpakawala ng tunay na lakas nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3182. Ipakita ang iyong kamay. Hindi na sila makapaghintay na ilabas ang kanilang galit kay Levi. Levi, siguro dapat isiping maswerte ka dahil masasaksihan mo ang paggawa ng kasaysayan. Mararanasan mo mismo ang tunay na kalakasan ng Elterton Union. Dapat mong ipagmalaki ito dahil ito ay isang karangalan. Ngumiti si Titan Lord at sarkastikong sinabi. Napatingin si Levi sa paligid at nakita ang napakaraming tao. Kaya naman, ngumiti siya at nagtanong, naniniwala ba kayo sa akin kapag sinabi kong lilipulin ko ang lugar ngayon? Agad na nabalot ng katahimikan. Kung sa bagay, walang sino man sa eksena ang nang-ahas na magbitaw ng salita. Bagamat alam nila kung gaano kalakas si Levi, wala ni isa sa kanila ang naniwala na kayang lipulin ni Levi ang makapangyarihang Zyperia. Nang marinig ang mga mapanuksong salita ni Levi, lahat ng taga-Zyperia ay nabigla. Walang maniniwala kay Levi dahil kalokohan ang sinasabi niya. Nang makita iyon, ngumiti si Levi at sinabing, sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano ako kalakas. Marahil, malalaman natin ngayon. Napasinghap ang lahat ng nasa eksena nang marinig iyon. Akala ng lahat ay nambobola si Levi. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga subordinate mula kay Idre ay nagpakita ng ilang balita. Oedipus, may nangyari. Dahil hindi kami nakakapag-usap nitong mga nakaraang araw, talagang nalaman namin iyon. Ang buong grupo ng mga taong gustong maghiganti sa atin ay naglaho na. Napatulala ang ibang mga pinuno. Ano? Nawala. Anong ibig mong sabihin? Nalaman namin na nabura na ang grupo. Patay silang lahat. Ano? Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang mga miyembro mula kay Idre. Wala silang lakas ng loob na mag-react dahil nag-aalala sila na baka mapansin ito ng ibang taga-Zyperia. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Oedipus. Si Levi yon. Natigilan ang lahat nang marinig iyon. Agad na napasulyap ang mga miyembro ng Idre kay Levi na nasa malapit lang. Sa unang pagkakataon, nakita nilang nananakot si Levi. Mas malakas ba talaga siya kaysa sa una nating inakala? To my recollection, ang grupong iyon ay binubuo ng halos 20,000 tao, di ba? At saka, dapat mayroon silang kahit 1,000 Diyos-Diyosan, hindi ba? Wala na silang lahat. Laking gulat nila. Kung si Levi ang nag-iisa niyan, ibig sabihin, isa siyang super deity tulad ng nasa plano namin. Sa katunayan, maaari siyang maging isang top class na super deity sa halip na isang ordinaryong super deity. Nakakatakot yon. Hindi lang yan. Bago patayin ang grupo, nagpadala si Levi ng babala sa amin. Si Levi ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay na nangyari sa loob ng isang araw. Ang mga taong namatay ay ang lahat ng nanloko sa mga kayamanan ni Levi nang ang pabuya para sa kanya ay inialok. Hinabol niya sila at pinatay silang lahat. Ano? Matapos makatanggap ng isa pang impormasyon, muling natigilan ang mga pinuno ng Idre. Halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket dahil sa gulat at hindi makapaniwala. Meron pa, sinubukan din ni Kirea na i-scam si Levi bago ito. Bilang tugon, pumunta siya kay Kirea at kinatay ang lahat ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, si Sami na lang ang natitira. Mangyaring tandaan na ang Kirea ay mayroong 1,600 mga Diyos-Diyosan sa kabuuan. Bukod dito, lahat sila ay nilagyan ng kagamitan sa antas ng Diyos. Patay silang lahat ngayon. Sa lahat ng mga kirin na nakikita mo dito ngayon, si Sami lang ang Diyos, at ang iba ay hindi. Natarante si Idre sa balitang nalaman nila. No wonder Levi dares to challenge us. Iyon ay dahil isa siyang super deity, at kaya niyang gawin iyon. Nagbago ang ekspresyon ng lahat mula kay Idre noon. Sa wakas, naunawaan na nila kung bakit si Levi ay kumilos ng walang kabuluhan. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Teka, paano kung siya ay isang malakas na super deity? Siguradong mapapagod siya ng 10,000 Diyos-Diyosan.
Wala siyang swerte dahil ang Elterton Union ay mayroong higit sa 10,000 mga Diyos-Diyosan. Bulalas ng isang tao. Matapos itong pag-isipan, ang lahat ng taga-Idre ay tuluyang kumalma. Samantala, nakarating na si Levi sa designated spot. Sa likod ng mga screen, lahat sila ay mga deity ng Elterton Union. Nakatago si Idre sa likod mismo ng mga Diyos na iyon. Kung ninanais ni Levi na patayin sila, kailangan muna niyang malampasan ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay humakbang si Levi at sumigaw, "Nandito na ako. Ipakita ang iyong mga kamay ngayon. Aalisin ko si Idre ngayon, at walang pipigil sa akin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3183. Ang Unveiling. Ang nangingibabaw na mga salita ay umalangaw-ngaw sa kalangitan na parang kulog, na nagpapahayag ng nalalapit na pagsisimula ng huling labanan sa pagitan niya at ng alyansa nina Idre at Zyperia. Araw na ng kanilang kamatayan. Wawasakin ni Levi ang lahat ng Idre at walang makakapigil sa kanya. Ano man ang uri ng trump card na mayroon si Zyperia, hindi nito mababago ang kapalaran ni Idre kahit kaunti. Ang mga Zyperian at mga miyembro ng Idre sa Idrain Sanctuary ay puno ng pananabik. Dumating na ang sandali. Isang bigla ang huni ng isang espada na naglalakbay sa napakabilis na bilis ang pumuno sa hangin, na yumanig sa mismong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at nagpapadala ng mga alabok na ulap na may natitira na bugzo kasunod ng mabibigat na mga laslas nito. Dahil walang alam si Levi tungkol sa swordsmanship, mas pinili sa halip na umasa ng buo sa sarili niyang makapangyarihang lakas. Ang God Crusher ay isang daluyan lamang para sa kanya upang maihatid ang kanyang kapangyarihan. Gayon na lamang ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng sandata na ang lakas ng hangin na nauna sa aktwal na pagdating ng espada ay naging dahilan upang mapangiwi ang kanyang mga kalaban. Habang dumadagandong ang kalangitan sa kuryente mula sa pagbabalita ng God Crusher, sunod-sunod na sumabog ang mga sonic boom sa itaas ng mga ulo ng mga tao na yumuko sa kanilang mga leeg sa desperasyon upang mahanap ang pinagmulan ng kaguluhan na may kakayahang baguhin ang kosmikong espasyo. Nakita nila ito sa susunod na sandali. Dumating ang isang espada na may halos walang hupa na nauuna dito habang ito ay lumulutang bago si Levi, sa perpektong taas para maabot niya at hawakan ang hita nito. Diyos Crusher. Ang ekspresyon ng karamihan ay naging sindek dahil marami sa kanila ang nakarinig ng maalamat na espada. Hindi ba ito ang espada na pumatay sa mga Diyos-Diyosan ng Kirea? Ang tagapangalaga ng sikreto ni Erudia ay walang iba kundi si Levi. Malinaw na ang lahat, si Levi at ang kanyang espada ang mga dahilan kung bakit nanatiling ligtas si Erudia nang walang sino mang Diyos na nagtatanggol dito. Sa isang iglap, ang pag-unawa na may halong di paniniwala ay lumitaw sa marami sa mga mukha ng mga nanonood. Paano naging ganito kalakas si Levi? No wonder nandito siya. Ang mga miyembro ng Idre ay katulad din na nagulat na lampas sa kanilang inaasahan sa maraming pagkakataon ng pagpapakita ng kapangyarihan ni Levi sa loob ng maikling panahon. Nagsimulang manginig ang ilan sa mga miyembro ni Idre dahil sa nakakatakot na premonition na sinapit nila. Kahit na may isang backer na kasing laki ng sa kanila, nagawa pa rin ni Levi na magdulot ng takot sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang mga miyembro ng konseho ng Zyperia ay naging nasasabik sa halip na matakot sa nakita. Ang paglaki ni Levi sa lakas ay ang matagal na naming gustong makita. Ano ang silbi ng buong bagay kung siya ay bumagsak na patay sa takot bago pa man magsimula ang laban? Kailangan natin siyang palakasin para maging mahaba at masakit ang kanyang kamatayan. Ang kanilang ideya na palakasin si Levi ay ang wasakin niya ang isang buong bansa ng mag-isa. Dahil ang suliranin ni Levi sa sandaling iyon ay naaayon sa kanilang layunin, ang mga kinatawan ng Zyperian ay nagsuot ng mga ngiti ng kasiyahan habang sila ay inayos ang kanilang sarili para sa isang magandang palabas. Ang ilan ay masyadong maasahin sa mabuti na nagsimula pa silang magsaya kay Levi na parang mga kaalyado niya. Nanatiling nakatutok sa screen na nasa harapan niya ang walang pakialam na tingin ni Levi. Alam niya na nasa likod nito ang lahat ng deity of Zyperia. Bagamat wala siyang pag-aalinlangan sa laki ng puwersang haharapin niya, nanatiling hindi nababagabag si Levi at muling iginiit ang kanyang pagtitiwala sa sandata na nasa kanyang kamay. Ang mga matataas na opisyal ng Zyperia sa sandaling iyon ay nanginginig sa kagalakan sa pag-asa habang ilang minuto ang layo mula sa paglalahad ng lawak ng kanilang kawalan ng kakayahan sa mundo. Tumira.
Sigaw ni Titan Lord. Ang Elterton Union ay nagsagawa ng isang headcount ng lahat ng mga deity sa ilalim ng aming utos. Sa ilang sandali, ang ating tunay na lakas ay ipapakita sa mundo bilang isang eksaktong bilang. Sa kabila ng panawagan para sa katahimikan, sumabog ang buong pulutong ng nakakahawa na pananabik sa proklamasyon. Ang mga Zyperian at ang mga nakikiusyosong tagamasid ay parehong naiinip para sa paglalahad. Sa likod ng screen na ito ay ang lahat ng deities ng Elterton Union. Ang mga nakatayo sa mataas na lugar ay nanatiling nakatutok sa screen. I-drop ang mga screen. Sa nakakabinging utos, bumagsak ang lahat ng screen. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3184. Pananakot sa sarili. Nang tumila na ang usok at alikabok, ang nasa likod ng screen ay bumulaga sa katahimikan ng mga tao. Hindi mabilang na mga figure na magkakasama-sama, ang pumuno sa buong kalawakan ng lupain mula sa kung saan iginuhit ang screen ilang sandali ang nakalipas hanggang sa malayong abot tanaw. Kahit na ang mga nanonood mula sa isang mataas na pananaw ay natakot sa pagkaunawa na walang katapusan sa paningin hanggat ang mga numero ay nababahala. Ang bilang ng hukbo ay dapat na hindi maintindihan na malaki para sa gayong malawak na kalawakan ng lupain ay ganap na masakop. Doon sila nakatayo, mabangis at uhaw sa dugo bilang hukbo ng isang sinaunang mananakop. Paano posible na ang maraming ito ay matipon sa isang lugar? Nabigla hanggang sa punto ng pag-aalinlangan sa kanilang sariling katinoan, ang karamihan ng tao ay nabuhay nang muli nilang pinagtibay ang paningin sa harap nila sa isa't isa. Kasing sindek ng daang libong Diyos na nauna, hinala ng mga manunood na ang kayeg na ito ay mas maraming beses sa bilang. Ang mga Aspin, sa partikular, ay malapit nang sumabog sa galit. Palibhasay na itatag ang kanilang sarili bilang sentro ng mga banal na karapatan at naz-anay sa pagsunod mula sa mga Diyos-Diyosan sa buong mundo, hindi nila pinakialaman ang pagsuway ni Zyperia kahit na nalampasan sila ng huli sa lakas ng militar. Sa kabila ng kanilang galit, ang tunay na lawak ng puwersa ni Zyperia ay nagdulot sa kanila na tulala. Napakalaking pagkakaiba ng una at pangalawang lugar. Ito ay tiyak na pinabulaanan ang aming nakaraang pag-aakalang maaaring 10 beses lang sa amin ang Zyperians. Dahil sa napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng puwersang militar ng Zyperians kumpara sa kanilang sarili, nadama ng mga kinatawan ng iba pang puwersa na naruroon na hindi karapat-dapat na mapabilang sa listahan ng Zyperia. Sa kabila ng paunang pinalaking mga inaasahan nila tungkol sa lakas ng militar ng Zyperia, nakita ng ibang mga bansa na kulang pa rin ang kanilang pinakamaligaw na imahinasyon nang makita ang mga Diyos-Diyosan ni Zyperia. Ang ilan ay nagsapanganib pa nga ng mga edukadong hula batay sa katwiran sa pamamagitan ng objetibong pagsusuri sa mga mapagkukunan, teknolohiya, at potensyal na mga Diyos na ang kabuuang bilang sa Zyperia ay hindi hihigit sa 200,000. Iyon mismo ay nagsilbing isang upper limit na hula. Ang bilang na iyon ay hindi kasama ang mga deities ng Elterton Union. Ang mga tao ay nanginig upang pag-isipan ang nakakagulat na tali. Madaling 300,000 sa pinakamababa. Malamang higit pa. Ang kapaligiran ay lipas na habang ang karamihan ay nagpipigil ng hininga bilang isa. Ang nakapangingilabot na katahimikan ng mga nanunood ay tila umabot sa buong mundo, na pumipigil sa buong mundo sa sobrang sindek. Walang sino man ang nangahas na gumalaw kahit isang kalamnan sa hindi may kakailan na patunay ng pangingibabaw ng Zyperian. Ang bilang na ito ng mga Diyos-Diyosan ay hindi maisip kahit na may patunay sa harap ng ating mga mata. Ang kanilang bilang ay higit pa sa populasyon ng ilang bansa. Ang Zyperia ay isang bansa ng mga Diyos-Diyosan. Tawa ng tawa ang mga miyembro ng Elterton Union at Idre nang makita ang reaksyon ng mga tao dahil ito ang eksaktong sagot na naisip nila. Mawawala ang isipan ng buong mundo kapag nakita nila ang kabuuang bilang ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga daliri. Sa katunayan, maging sila mismo ay nabigla sa kabila nang nakita na nila ang kanilang hukbo sa buong kaluwalhatiang militar nito. Dahil sa kanilang nasyonalistikong pagmamalaki, talagang inaabangan ng mga Zyperian ang pagsisiwalat ng walang alinlangan na kahangahangang bilang ng kabuuang bilang ng mga deities. Bagamat natapos na ang tali, pilit nilang pinigilan ang kanilang kuryosidad na hintayin ang opisyal na anunsyo para lamang sa kilig ng pag-asa. Si Dr. Erebus at ang kanyang kasama ay hinihingal din dahil ang walang katapusang paningin sa mga Diyos-Diyosan ay isang bagay na hindi nila inaasahan.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3185. Ang Battle Suits. Sa ganap na katapatan, si Levi ay nabigla rin sa makapal na pader ng mga Diyos-Diyosan sa harap niya. Sa katunayan, pinakahanda na siya sa pag-iisip para sa 300,000 at bilang resulta, hindi siya nakaramdam ng takot sa kung gaano karaming mga deity Zypria ang naghanda para sa kanya. Ang katotohanang minamaliit niya ang kabuuang bilang ng mga kalaban na haharapin ay ikinatuwa ni Levi. Sa hitsura nito, ang hula ko ay 300,000 na ang natangay ng tubig mula sa tubig. Sa ugat na iyon, ang mga iniisip ni Levi ay kapareho ng mga Zyprian dahil ang magkabilang panig ay nagnanais na ang isa pa ay sapat na malakas upang magdulot ng isang seryosong banta sa kanilang sarili. Malinaw, ang sitwasyon ay naging mas malala kaysa sa naisip ni Levi na kung ano mismo ang gusto niya. Sana malakas sila. Kung hindi iyon ang kaso, sana ay hindi mabaygo ang mga super deity. Sa kabila ng kanyang mga intensyon, nagpakita si Levi ng bahagyang nagulat na tingin na itinuring ng mga Zyprian na siya ay natatakot. Gayunpaman, nagulat sila na si Levi ay hindi namatay dahil sa takot sa pagbukas ng kanilang napakalaking hukbo. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay nagdulot ng napakalaking aura na ang sinumang taong hanggal na tumayo sa tapat ng larangan ng digmaan mula sa kanila ay karaniwang makakaranas ng pag-aresto sa puso sa mungkahi lamang na harapin ang mga Diyos na iyon. Halos hindi na kumibo si Levi. Ang kanyang pagtitiwala ngayon ay gumagawa para sa isang napaka-promising na palabas. Ang mga Zyprian, pagkatapos na isipin ang kislap ng takot sa mga mata ni Levi, ay nakasando sa kanilang mga upuan. Ang makapagdulot ng takot sa puso ng mga tao ay isang bagay na gusto na natin. Ang takot nila ang gusto nating makita. Ang 6 na pinuno ng Idre ay nagwagi ng matagumpay habang ang kanilang mga takot at iba pang kasamang alalahanin ay nawala sa sandaling ang tunay na kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan ay nahayag. Walang sino man sa mundo ang maaaring umabot dito para saktan tayo nang hindi muna nalalampasan ang hindi masisirang pader na ito ng mga Diyos-Diyosan. Halika, Levi, sila ay tinutuya ng baliw, na pinalakas ng loob ng kanilang depensa. Halika at patayin mo kami. Halika, sunduin mo kami kung kaya mo. Kailangang malampasan ni Levi ang lahat ng mga Diyos-Diyosan kung gusto niya tayong makuha. Kahit na ang araw na sumisikat mula sa kanluran ay mas malamang na mangyari kaysa sa isang gawa. Sa wakas ay ligtas na sa paniwala ng kanilang kaligtasan, ang mga Zyprian ay naging mabangis na mapanukso habang inilalabas nila ang bawat pagkakataon ng kahihiyan at panunuyan na ibinigay sa kanila ni Levi sa buong kanilang alitan. Pero si Levi, ngumiti lang nang walang sinasabi. Bumagsak ang kanyang mga mata sa makakapal na pader ng mga Diyos-Diyosan sa kanyang harapan. Lahat sila ay nilagyan ng magkatugmang suit at kagamitan. Hindi maiwasan ni Levi na mapansin na ang kanilang mga suit ay mukhang katulad ng mga kabilang sa militar ng Kirea, ngunit mas advanced. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga battle suit ay may kakayahang mag-morph sa pagitan ng 3 anyo, ito ay solid, likido, at gas. Ang teknolohiya ay nagbigay sa nagsusuot ng isang maraming nalalaman na timpla ng parehong agresibo at nagtatanggol na mga kakayahan. Ang solid state ay ang defensive mode nito na nagsilbi upang labanan ang anumang pag-atake habang ang liquid state ay ang repair mode nito na nagbibigay ng halos agarang pagbabagong buhay para sa bawat uri ng pinsala. Ang gaseous state ay ang attack mode nito. Pagkatapos ng channeling, ang gaseous na estado ng armor ay isasama sa katawan ng nagsusuot upang bigyan ang lakas ng labanan ng isang malaking tulong. Ang mas nakakatakot, ang gaseous state ng battlesuit ay talagang espiritual na enerhiya na espesyal na ginagamot at pinahusay sa pamamagitan ng isang mapanlikhang gawa ng engineering sa pamamagitan ng microscopic vents sa buong suit. Ang suit na ito ay nakonfigure upang maging tugma sa iba't ibang mga mode, na higit pang nagpapahusay sa utility nito. Naayos pa ito ayon sa mga individual na katangian upang mas may segowa ang pinakamataas na lakas ng kagamitan. Gayunpaman, karamihan ay sumang-ayon na ang pinakamagandang bagay tungkol sa suit ay ang liquid mode nito na karaniwang nagbibigay sa nagsusuot ng kumpletong invincibility. Nilagyan ng gayong nakakatakot na teknolohiya, ang kakayahan ng mga Diyos-Diyosan para sa pakikipaglaban ay na-quadrupled sa pinakamaliit. Sa madaling salita, ang isang deity of Elterton Union ay isang pantay na laban-laban sa 4 na ordinaryong deities.
Nangangahulugan din iyon na ang kabuuang bilang ng mga Diyos ay dapat na i-multiply sa 4. Napabuntong hininga ang karamihan ng ipahayag nila ng malakas ang kanilang haka-haka. Ang Autec Fox Industries ay naging isang pandaigdigang puwersa upang bumuo ng isang sopistikadong piraso ng teknolohiya. Para bang hindi sapat ang mga deity, mayroon pa silang mga super deity na handang i-deploy. Higit sa lahat, lahat sila ay nilagyan ng baluti na nagbibigay sa kanila ng mahalagang immortal. Nagulat ang mga kinatawan ng Kirea nang makita nila ang mga battle suit na nilagyan ng mga deities. Paano posible para sa kanila na makamit ang gayong mga tagumpay sa larangan ng teknolohiyang nagtatanggol? Ang aming mga suit ay mukhang scrap metal kumpara sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3186. Isang makasaysayang sandali, napansin ni Titan Lord ang atensyon ng karamihan sa mga battlesuit. Hayaan mo akong ipakilala ang kagamitan. Nakita na yata ng lahat, di ba? Sa totoo lang, kahit tayo ay nanginginig pa rin sa pagkabigla sa kapangyarihan ng sarili nating mga nilikha. By the way, meron din tayong equipment na exclusive sa super deities. Wala ito kumpara sa kung ano ang mayroon tayo sa mga gawa. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig ng pagkamangha sa karamihan. Super deity eksklusibong kagamitan. Gaano kaya kalakas ang mga iyon? Kung ang lakas ng isang super deity ay katumbas ng 500 ordinaryong deity, hindi ba overkill ang paglalagay sa kanila ng battle gear? Kasunod ng loika na iyon, ang nag-iisang super deity na nakasuot ng battle suit ay makakalaban sa 1,000 ordinaryong deity. Sino ang makakapidyo sa gayong nakakatakot na puwersa? Wala pa kaming balita sa kabuuang bilang ng mga deities Zyperia at narito ang pinag-uusapan nila tungkol sa mga espesyal na kagamitan para sa kanila. Sila ang mga Panginoon ng mundong ito. Walang sino man ang karapat-dapat na maging kanilang kalaban. Maging ang mga puwersa ni Zarain, na sa puntong iyon ay binibigyang pansin ang sitwasyon, ay namangha sa mga battlesuit. Nakakatakot para sa kanila na magkaroon sila ng battlesuit na ganito kakomplikado. Kung bibigyan mo sila ng kaunting oras, ano ang susunod? Lubos naming minamaliit ang mga ito. Ang mga kagamitan na ginawa ng Autec Fox Industries ay higit na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Walang ibang dahilan. Ang mga puwersa sa likod nito ay nilagyan lamang ng Shield of Zarain ng mga katulad na suit. Nagulat ang mga miyembro ng Shield at ang iba pang mga kinatawan ng Zarain hanggang sa mamatay. Posible bang umiral ang gayong suit? Tatlong mga form at iba't ibang mga mode upang i-toggle. Ang pagiging nilagyan ng mga teknolohikal na pagsulong na may hangganan sa mahika ay mangangahulugan ng kawalan ng kakayahan para sa atin. Natuwa ang mga Zarainians dahil hindi nawalan ng saysay ang malawak na gastusin nila sa infrastruktura ng kanilang militar. Ang produkto ay ang pagkikristal ng karunungan ng isang sibilisasyong umunlad na lampas sa limitasyon ng ating pangunawa. Tunay na isang karangalan para sa ating mga Diyos na magkaroon ng katulad na kagamitan. Ang isa pang punto ng pag-aalala para sa kanila ay ang katotohanan na ang Autec Fox Industries ay dumating sa teknolohikal na antas ng mga taga-suporta ni Zarain. Ilang oras na lang at malalampasan na nila tayo. Lalong kinabahan si Blackhawk. Dati, kumpiyansa siya sa kalamangan ni Levi pagkatapos maingat na isaalang-alang ang bawat salik. Sa pagsisiwalat ng tunay na kapangyarihan ni Zyperia na may hangganan sa kalokohan, nagsimula siyang mag-alala kay Levi. Paano niya haharapin ang mag-isa? Napansin din ng Blackhawk na ang Elterton Union ay lumago ng napakalakas na maging ang mga puwersa sa likod ni Zarain ay tumahimik. Bagamat maaari pa rin nilang harapin ang anumang mga problema sa pag-aalsa na maaaring mangyari, mas malaki ang gastos nila. Hindi ibinahagi ni Levi ang mga alalahanin ni Blackhawk. Sa halip, lumalim ang kanyang ngiti nang makita ang mga battlesuit ng deities. Hindi ako naghintay ng walang kabuluhan. Ang kaaway sa wakas ay mukhang sapat na malakas. Sa katunayan, ang pag-alam na labis niyang minamaliit ang lakas ng mga Diyos-Diyosan ay labis siyang nasasabik. Pagkatapos kong gawin ang mga regular na deity, tingnan natin kung ang kanilang mga super deities ay sapat na mahirap. Nagiging kawili-wili ang mga bagay. Ang God Crusher, na parang naramdaman ang excitement ni Levi, ay nagsimulang umungol ng tuloy-tuloy habang naghahanda ito para sa isang laban. Tiningnan ni Titan Lord ang karamihan mula sa ibabaw ng kanyang plataporma at tumanggaw ng may kasiyahan. At ngayon,
Sa unang pagkakataon, sigaw niya, muling itinaas ang kanyang mga braso. Handa ang Elterton Union na ipahayag ang kabuuang bilang ng mga deity nito sa buong mundo. Dumating na ang sandali. Huminga ang mga tao nang tumahimik sila para marinig ang hatol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3187. Ang nakakatakot na tali. Ang tahimik na pag-asa ay tila kumalat sa buong mundo. Ang bawat tainga sa planeta ay nabuhayan ng loob para sa nakakagulat na sandali. Maging ang mga puwersa sa likod ni Zarain na sa una ay walang malasakit, pati na rin ang Ecclesiastic Order ni Erodia, ay nagsimulang magbigay pansin sa takot na mawalan ng marinig ang numero sa unang pagkakataon. Ang buong mundo ay malapit nang sumabog sa pag-asa sa sandaling ito. Bagamat alam ng bawat Zyperian na ang kabuuang bilang ng mga deity ay napakalaki ng isip, gusto pa rin nilang malaman ang tiyak na bilang. Ito ay para sa tiyak na sandali ng paghahayag na sila ay nagpigil na malaman ang tungkol dito noong gabi bago matapos ang tali. Bagamat maraming beses nang napatunayan ang bilang na lampas sa anino ng pagdududa, ipinagbawal ito ng mga Zyperians na bigkasan sa kabila ng kanilang sariling nag-aalab na kuryosidad upang masaksihan ang kasaysayan. Maging ang mga miyembro ng Idre ay humawak sa kanilang mga balikat sa isa't isa sa pag-asam sa sandaling iyon. Ito ay dahil din sa hindi maliit na bahagi sa mga kontribusyon ng Elterton Union na dumating na hanggang sa ang tagumpay ng kanilang pagsisikap ay literal na isang bagay ng buhay at kamatayan. Bilang resulta, mas sabik silang marinig ang napakalaking bilang na iyon kaysa sa iba. Hindi makayanan ang panggigipit na ito, ang ilan sa loob ng karamihan ay nagsimulang mahimatay ng sunod-sunod. Nahulog pa nga ang mga matatanda na dead on the spot dahil sa aneurysms. Maging si Dr. Erebus at ang kanyang kasama ay hindi na nakayanan ang matinding panggigipit sa kanilang mga puso at utak ng mas matagal. Ninanamnam ni Titan Lord ang pag-asa na binuo niya habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng crowd na paulit-ulit na bumabagsak sa lupa dahil sa nakamamatay na kombinasyon ng aneurysm at asphyxiation. Bagamat nasiyahan si Levi sa pag-asam ng isang labanan na karapat-dapat sa kanyang pagsisikap, hindi niya sinubukang pigilan ang Titan Lord dahil interesado rin siya sa bilang ng mga deity. Mas mainam na magkaroon ng partikular na data para sa mga layunin ng mga karapatan sa pagmamayabang sa hinaharap. Masasabi ko ng eksakto sa mga tao kung gaano karaming mga Diyos ang pinapatay ko ngayon. Kung iilan lang sila sa mga Diyos-Diyosan, hindi sana sila inalok ni Levi ng karangyaan ng panunuya sa kanya sa pamamagitan lamang ng pag-aalis ng lahat sa kanila at magpatuloy sa kanyang araw. Sa wakas ay itinuring ni Titan Lord na handa na ang madla. Handa ka na bang masaksihan ang kasaysayan? Tawag niya, bago nalunod ang boses niya sa naiinip na dagandong ng karamihan. Ang ganitong makasaysayang pangyayari ay maaaring isang beses lamang mangyari sa buhay na ito. Ang bawat mata sa madla ay nakatuon sa Titan Lord habang ang buong mundo ay naghahabol ng hininga. Sa pag-asa na epektibong Nad-Obol, ang bilang ng mga namamatay ay gumapang na mas mataas sa bawat pagdaan ng segundo. Nang ang mga nakaligtas sa karamihan ay naramdaman ang kanilang mga nerbiyos hanggang sa maputol na punto, ang nakakatuwang boses ni Titan Lord sa kanilang mga tainga ay parang matamis na ginhawa. Walang karagdagang ado, iaanunsyo ko na ngayon ang aktwal na bilang ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ng magdamag na pagbilang, ang Elterton Union ay may kabuuang 573,837 mga Diyos-Diyosan. Ang boses ni Titan Lord ay namamaos mula sa pag-uukay ng huling pangungusap na para bang binibigyang katwiran ang laki ng makasaysayang sandali sa pamamagitan ng pag-aanunsyo nito sa bawat onsa ng lakas na mayroon siya. Tulad ng pag-awit ng isang napakalaking gong, ang kanyang proklamasyon ay kumalat sa buong Elterton Plateau at napunit ang mundo. 573,837 mga Diyos. Natahimik ang buong mundo dahil ang bilang ay lumampas sa pinakamaligaw na hula ng lahat. 200,000 ang aming inisyal na pagtatansya. Lumalabas na halos 3 beses ang bilang na iyon. Hindi nakakagulat na walang puwang para sa isang mouse na pumipihit sa pagitan nila. Maging ang mga miyembro ng audience na may pinakamagagandang vantage point sa mas mataas na lugar ay naging horror-struck nang mapagtanto nila na hindi nila lubusang makuha ang malayong kayig ng malagim na hukbo. Ang sobrang laki ng Zyperias ay nagpapatinggal sa anit ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3188. Mga super deities na ihahayag. Matapos bahagyang hamupa ang unang alon ng pagkabigla, binibigkas ng mga tao ang numero ng malakas sa isa't isa na para bang pinapatunayan ang kanilang pakikilahok sa pagsaksi sa kasaysayan hanggang sa alaala. Nang magsimulang pumasok ang realidad para sa ilan sa kanila, mas marami ang namatay sa pagsasakatuparan ng malaking sukat ng nangyari. Ang mga sanhi ay hindi na limitado sa aneurysms. Nang magsimula ang pagkabigla, maririnig ang mga muffled na pagsabog sa paligid habang ang mga organo sa loob ng mga biktima ay sumabog na walang nakikitang pinsala sa labas. Habang umaalingaw-ngaw pa rin sa kalangitan ang proklamasyon ng Titan Lord, hindi mabilang na mga tao sa buong mundo ang nanghihina at namamatay sa balita. Tulad ng isang invisible na espada, ang kinatatakutang figure ay umikot sa buong mundo at pinatay ang sinumang nang ahas magsalita nito. Kahit na ang matataas na opisyal ng Elterton Union ay hindi nakaligtas sa mga nakakapangit na epekto nito kahit alam nila ang bilang. Halos kalahati ng bilang ang sumuko sa pagkabigla sa katulad na paraan sa ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, nang ihayag ni Zyperia ang daang libong mga Diyos sa kanilang pagtatapon, aktwal na mayroon silang higit sa 3 beses ang bilang sa mga gawa. Sa madaling salita, halos double ang kabuuang bilang ng mga deity sa ilalim ng Zyperia. Dahil ang kabuuang bilang ay inilihim noong panahong iyon, isang bahagi lamang ang naiulat. Bukod pa rito, ang puwersa ng Elterton Union ng 70,000 mga Diyos-Diyosan ay higit na lumampas sa inaasahan ng sinuman. Tulad ng Zyperia, pinili nilang ibunyag ang kanilang tunay na kapangyarihan sa puntong iyon pagkatapos maingat na itago ang impormasyon sa loob ng maraming buwan. Ang mga resulta ay natakot maging ang matataas na opisyal, na tinansya na ang kabuuang bilang ay hindi hihigit sa 300,000. Ang resulta ng kanilang walang humpay na produksyon ay lubhang kahanga-hanga na ang pangwakas na figure ay tumama sa takot sa kanilang sariling mga tao gaya ng ginawa nito sa kanilang mga kaalyado. Tumingin sa Elterton Union, maging sila ay nagsimulang matakot sa kanilang sariling mga nilikha. Kahit na hindi isiwalat ang tunay na puwersa ni Zyperia, ang pagbanggit lamang ng 70,000 deities ng Elterton Union lamang ay nakakatakot na. Hindi magugustuhan ng mga Ospin ang paglalaro ng pangalawang fiddle. Napakarami para sa pagkakaroon ng pangalawang pinakamaraming bilang ng mga Diyos sa mundo, Ang pagkakaiba natin sa kanila ay higit na daan-daang libo kaysa una at pangalawa. Halos samuka ng dugo ang isa sa mga kinatawan ng Ospi. Paano sila nakaipon ng 570,000 Diyos? Ang mga naruroon sa seremonya na hindi nakahanay sa Zyperia o Elterton Union ay sa sandaling iyon ay nawalan ng pag-asa sa kanilang militar sa mga tuntunin ng kawalang halaga nito kumpara sa bagong powerhouse ng mundo. Kung ita-target sila ng Elterton Union, ganap na posible para sa kanilang buong puwersa na mawala ng walang kahit isang maliit na pagtutol sa loob ng ilang minuto. Ano pa ang makakapidyo sa kalahating milyong Diyos? Ang mga teknolohikal na kababalaghan na nilagyan ng bawat Diyos ay hindi pa pinag-uusapan. Ganap na armado, ang kanilang kabuuang lakas ng putok ay 4 na beses. Karaniwan, ang Zyperia ngayon ay nag-uutos ng katumbas ng higit sa 2 milyong deities. Banal na kalokohan. Haharapin ni Levi ang 2 milyong deities ng mag-isa. Pagkarating sa numero, isa pang grupo ng mga tao ang nahulog na patay sa pagkabigla. Sino sa mundo ang makakapidyo sa marcha ng napakalaking hukbong ito? Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang Titan Lord. Iyon lang ang kabuuang bilang ng ating mga ordinaryong Diyos. Mayabang niyang anunsyo. Tulad ng alam ninyong lahat, na isakatuparan na namin ang aming plano ng paglulunsad ng super deities. Ang kabuuang bilang ng mga super deity ay hindi pa masasabi. Ano ba? Ang karamihan ay gumuhit ng isa pang kolektibong hingal. Parang kulang pa ang kalahating milyong deity, meron na tayong super deities ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3189. Ang pinakamalakas sa mundo. Ang anunsyo ng kanilang proyektong super deity ay ang trump card ng Elterton Union. Dahil naabot na ang kisame ng potensyal ng mga Diyos-Diyosan, naging natural na pagkilos ang super deities. Sabay-sabay na sumibol ang tsismis ng imposibilidad na sukatin ang husay sa pakikipaglaban ng pinakamalakas na super deities. Bagamat hindi natin matiyak, tiyak na ito ay isang antas na maaaring magwasak ng isang bansa. Ang Ospi ay gagamitin bilang panukat.
Sa paglitaw ng super deities, walang alinlangan na itatakda nila ang bagong pamantayan para sa pinakamataas na limitasyon ng lakas ng pakikipaglaban. Ilang figure ang lumitaw sa likod ng Idre crowd sa anunsyo ng Titan Lord. Ang super deities. Isang ripple ng impressed murmurs ang dumaan sa karamihan ng tao sa Autek Fox Industries para sa tagumpay sa pagbuo ng pagtutugma ng kagamitan para sa super deities. Maging ang galing sa pakikipaglaban para sa super deities ay na-upgrade na kasama ang kanilang mga battle suit. Nagkagulo ang mga manunood sa paglitaw ng mga super deity, na bumuo ng harang na nakapalibot kay Idre. Walang kuta sa mundo ang mas ligtas kaysa sa screen ng super deities sa sandaling iyon. Natuwa si Levi sa sobrang pangingibabaw na nagmumula sa napakalaking figure. Ang hininga ng mga super deity na ito ay mas malakas kaysa kay Fiery Demon. Ang batch na ito ang tunay na powerhouse. Sa pagbubunyag ng huling tali ng 570,000 mga Diyos kanina, hindi pa rin naramdaman ni Levi ang isang aura na sapat na nagbabanta mula sa kanila hanggang sa lumitaw ang mga super deity. Ang kakaibang ngiti nito ang nagpasimangot sa hanay ng mga deity na pinakamalapit sa kanya. Paano pa siya matatawa sa ganitong oras? Hindi ba niya alam kung gaano kahirap ang sitwasyon niya? Sa buong pagsusumikap sa pagbuo ng suspense, pinag-aaralan ng Elterton Union ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Levi. Sa una, siya ay nagpakita ng malamig at determinado. Sa paglalahad ng mga Diyos-Diyosan, lumuwag ang kanyang noo. Nang mapansin niya ang mga battle suit, ngumiti ang kanyang mukha. Sa announcement ng final tally, mas lumawak ang ngiti. Sa oras na lumitaw ang mga super deity, ang pananabik na nagmula kay Levi ay hindi masasabi. Kung mas malakas ang kanyang mga kalaban, mas nasasabik si Levi. Anong meron sa kanya? Sa ibabaw ng Idrain Sanctuary, nasiyahan si Titan Lord sa epektong ginawa niya habang pinagmamasdan niya ang mga ekspresyon ng mga tao. Ito ang magiging pinakamaluwalhating sandali ng aking buhay. Buong pagmamalaki, inihayag niya, sa ngayon, mayroon pa tayong libo-libo pang super deities na ginagawa. Ang bawat super deity ay isang laban-laban sa 1,000 regular na deity. Siyempre, mayroon pa ring iilan na lumampas sa limitasyon ng kung ano ang posible. Yes, you heard me right, hindi na natin sila mapapalakas. Ang nakikita mo dito ay ang pinakamahusay sa kung ano ang maaaring makamit ng kasalukuyang teknolohiya. Higit pa rito, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay hindi na makikita sa pamamagitan ng mga instrumento. Ang isa pang paraan upang masukat ang kanilang lakas ay ilagay sila sa aktwal na mga kondisyon ng labanan. Siyempre, ang kanilang mga kalaban ay dapat na sapat na malakas upang makaligtas sa pagsalakay ng super deities hanggang sa makuha ang tamang pagbabasa. At walang saysay na ipaglaban sila sa isa't isa sa kabila ng kasaganaan ng mga Diyos-Diyosan sa ilalim ng ating utos para lang masukat ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Bakit hindi mo gamitin ang mga hayop upang sukatin ang kanilang lakas? Tanong ng isa sa mga miyembro ng karamihan. Ngumiti si Titan Lord. Ang lahat ng mga hayop sa bawat pulgada ng restricted area sa Zyperia ay pinatay para sa layuning ito. Muli, ang mga tao ay huminga ng sama-sama habang walang sino man ang nangahas na isipin ang lubos na kalupitan ng puwersang may kakayahang paksain ang mga hayop. Walang magawang umiling si Titan Lord. Dapat ay mayroon tayong backup na plano para doon. Nais ko talagang magkaroon ng isang paraan upang sukatin ang kanilang lakas. Ang pagpapakilala ni Titan Lord sa mga super deities ay nagbunga ng hingal mula sa madla na parang bigla silang binalot ng bagyo ng nyebe. Nang maabot ang limitasyon nito sa bilang at lakas ng mga Diyos nito, walang duda na ang Zyperia ang naging pinakamalakas na bansa sa mundo ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3190. Paano ka papasok? Napatingin si Titan Lord kay Levi. Nga pala, may naalala ako bigla. Ano ito? Sigaw ng mga tao habang nakatingin. Mayroon pa bang nakikiusyoso tungkol sa sikreto sa likod ng mga mapagkukunan ni Levi? May nagtaka ba kung paano siya may walang katapusang supply? Takot na tumango ang karamihan dahil hindi alam ng karamihan. Tumingin si Titan Lord kay Levi. Simple lang. Dahil malakas siya. Kapag ang isa ay sapat na malakas, ang isa ay maaaring baliwalain lamang ang mga hayop at hindi kilalang mga panganib sa pinaghihigpitang lugar at kumuha ng pagkain sa nilalaman ng kanilang puso. Ganyan niya ginawa.
Naisip mo na ba kung bakit hindi gumawa ng anumang aksyon si Terendia laban kay Levi pagkatapos niyang sabihin sa kanila ang sikreto ng kanyang mga mapagkukunan noong panahong iyon? Iyon ay dahil wala ng mga Diyos-Diyosan sa Terendia dahil tuluyan na niyang nilipol ang mga ito. Ipinapalagay na kahit na sinabi niya sa kanila ang sikreto ng kanyang mga mapagkukunan, ito ay isang paraan na hindi naaangkop sa kanila. Bumungad sa mukha ng mga tao ang pag-unawa nang matapos magsalita si Titan Lord. Kaya ganoon ang ginawa niya. Hindi nakakagulat na patuloy itong dumarating. Hindi ba't isang bagay lang ito sa paghahanap ni Levi ng restricted area? Sa pag-aalinlangan na nalutas, ang karamihan ay nagkaroon ng isa pang follow-up na tanong. Bakit nabigo ang Zyperia na atakehin ang mga mapagkukunan ni Levi? Ibinunyag ng Titan Lord na ito ay dahil ang pagtuklas ay ginawa lamang sa kalagitnaan at iyon din kung paano nila nakuha ang kanilang mga mapagkukunan. Mas madali para sa amin na makakuha ng mga mapagkukunan kumpara kay Levi. Bakit natin dapat pakialaman ang kanyang ideya? Natural. Ang paglalahad ng bahaging ito ng plano ay pinilit ang Titan Lord na tanggapin ang lawak ng lakas ni Levi. Sana masubukan niya ang ultimate combat power ng ating mga Diyos. Anunsyo ni Titan Lord habang nakangiti sa sarap. Dumating na ang oras para malaman natin kung gaano siya kalakas. Sa sobrang pananabik, napagtanto ng mga tao na si Levi ang underdog kumpara sa karamihan ng iba pang mga senaryo na madalas niyang makita. Dahil ang buong atensyon ng karamihan ay naakit sa bilang ng mga Diyos-Diyosan ng Zyperia, ang kapansanan ni Levi laban sa napakaraming posibilidad ay hindi na pag-isipang mabuti. Nang sa wakas ay sinimulan na nilang pag-isipang mabuti ang kalagayan ni Levi, ang mga tao ay natarante sa pagkagulat nang mapagtanto nila kung gaano kalakas si Levi para hindi man lang mamatay sa takot sa paningin ng mga Diyos-Diyosan. Haharapin niya silang lahat ng mag-isa. Talagang iyon ang pinakawalang katotohanan na pagsisikap na makukuha ng sinuman. Paano lalabanan ng isang tao ang kalahating milyong mga Diyos-Diyosan na may higit sa 1,000 mga super Diyos sa gitna nila? Higit sa lahat sila ay may gamit. Paano ito haharapin ni Levi? Ang unang 10,000 pa lang ay napagod na siya sa pagkatalo ng hindi nagbibigay ng anumang welga sa bahagi ng mga Diyos-Diyosan. Palibhas ay kumbinsido sa zero success rate ng kanyang plano at intensyon, pinag-aralan ng karamihan ang ekspresyon ni Levi at namangha ng matuklasan na hindi man lang nanginginig ang huli. Iginala lamang niya ang kanyang paligid na may magalang na kakaibang ekspresyon na tila naghihintay na matapos ang komedya. Nang inig ang mga tao nang isipin nila ang kanilang sarili sa kanyang sapatos na kailangang harapin ang kalahating milyong mga Diyos-Diyosan ng mag-isa. Kahit na hindi siya takot mamatay, dapat ay hinimati siya sa takot. Kahit papaano, dapat ay lumuhad na siya at humingi ng awa. Gayunpaman, mukhang handa siyang kunin ang mga ito. Ang tanawin ay ikinalugod ng mga Zyperians, na lahat ay umaasa na si Levi ay handa para dito. Mukhang maayos ang lahat kahit na walang katuturan kung paano mananatiling nakatayo si Levi hanggang ngayon. Magsisimula na ang isang kapana-panabik na laban. Tumawa si Titan Lord. Gagamitin natin ang buong puwersa para protektahan ang Idre, Levi. Tingnan natin kung paano ka pamasahe. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3191. Are you ready, Titan? Lumawak ang ngiti ni Lord. Eto na. Sa ilalim ng proteksyon ng isang buong bansa at Elterton Union, walang sino man ang magiging banta. Sinimulan na naman ng 6 na pinuno ng Idre ang kanilang provokasyon. Halika at patayin mo kami kung kaya mo, Levi. Umupo na kami dito. Halika sunduin mo kami. Ang mga may personal na paghihiganti laban kay Idre ay mas na-provoke pa kaysa kay Levi sa kanilang pagiging saplada. Namumula sa galit, pinandilatan nila si Idre na parang gusto nilang tumakbo at atakihin si Idre sa halip na hintayin si Levi na gawin iyon. Mariin na ikinuyom ni Dr. Erebus ang kanyang mga kamao at nanalangin para sa tagumpay ni Levi. Ang paghihiganti laban kay Idre ay dapat makamit ngayon. Lahat ng pag-asa ay nasa Levi. Pagkatapos ng lahat, pinanood ni Dr. Erebus si Titanius na nilason si Forlivia gamit ang kanyang sariling mga mata. Bukod dito, tila may kinikimkim silang hindi maipaliwanag na pagkamuhi sa kanya. Ang iba, gayunpaman, ay nagpasyang huwag pumanig at panoorin ang maalamat na labanan ng may bukas na isip. Anong makasaysayang sandali?
Walang napakaraming mga Diyos-Diyosan na dapat makilahok sa isang labanan. Mas marami ang mas masaya. Para maabot ni Levi si Idre, kailangan niyang lagpasan ang kalahating milyong deity sa taliba at libu-libong super deity na nagbabantay sa likuran. Imposible. Hindi kailanman magtatagumpay si Levi. Sa kabila ng pananampalataya ng kanyang mga tagasunod sa kanya, ang mga posibilidad ay nanatiling napakalaking laban sa pabor ni Levi kung kaya't hindi sila siguradong ipahayag ang kanilang suporta ng malakas. Pagkatapos ng labanang ito ng inaasahang tatapakan ng mga Diyos si Levi, malamang na magmarcha sila sa timog at wawakasan ang lahat ng nakikita. I wonder kung sino ang unang target nila. Ang karamihan ng tao ay napuno ng haka-haka sa ilalim ng halos tiyak na pag-aakalang matatalo si Levi. Ang isang maliit na grupo ng mga optimist ay nanatiling umaasa na sorpresahin ni Levi ang lahat gaya ng lagi niyang ginagawa. Magsimula na ang labanan. Sigaw ni Titan Lord. Bukod sa pagpukaw sa mga tao, nagsilbing utos ito. Sabay-sabay, ang lahat ng 573,000 mga Diyos ay nagsimulang magkasabay na umikot. Umalangaw-ngaw ito sa buong Elterton Plateau na parang kulog. Nagsimulang dumagundong ang bundok kung saan matatagpuan ang Idrain Sanctuary. Maging ang araw at ang buwan ay naglaho. Ang kolektibong momentum ng 573,000 mga Diyos ay naglipat ng gravitational pull ng planeta sa isang lawak na ang kalangitan ay naging madilim. Ang mga tao ay natakot sa takot. Maging ang kanilang pasulong na marcha ay kasing sira ng isang nuclear na holocaust. Itinuring lamang ni Levi ang Diyos sa harap niya ng may katuwaan. Naaawa ako sa inyong lahat sa pagiging mga tuta ng makapangyarihan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gumawa ka ng paraan at hindi kita papatayin. Ang mga Zaipurian, malayo sa galit sa bahagyang, ay natawa na lamang sa kahangalan ng mungkahi. Ito na talaga ang pinakamalaking biro na narinig namin. Pinag-iisipan ba ni Levi na paalisin kami? Hindi ko akalain na parang nahawakan niya ang takbo ng labanan dito. Hindi man lang nagpatinag ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang pagmarcha, matatag sa kanilang paniniwala na si Levi ay walang kakayahang pumatay sa kanila. Well, ang alok ay wala sa mesa. Tawag ni Levi na lihim na natuwa. Handa ka na ba? Magsisimula na akong pumatay ngayon. Sa nakakatakot na bilis, nagbago ang kanyang magaan na kilos. Bago siya kumilos, isang malamig at may layuning kislap ang sumilay mula sa kanyang mga mata. Buzz, buzz. Kasabay nito, ang Diyos Crusher ay lumitaw na nasuspine sa kanyang harapan habang ito ay umuugong na may uhaw sa dugo na layunin na kasing bangis ng kanyang amo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3172. Nako, ang huling labanan ay narito na. Ang mga manunood at ang buong mundo ay umupo ng medyo tuwid sa pagsisimula ng labanan na hinihintay nilang lahat, kahit na sila ay may matatag na opinyon na ang labanan ay isa sa malaking pagkakaiba. Dudurugin ng Elterton Union si Levi sa labanang ito. Sa isang metal na hiyaw bilang isang sigaw ng labanan, ang lahat ng mga deity ng Elterton Union ay sumugod kay Levi, na naglalayong ipadyak siya sa lupa. Sa pagpapakilos ng 570,000 mga Diyos-Diyosan, ang lahat ng espiritual na enerhiya sa lugar ay naubos sa isang iglap. Kaagad na naramdaman ng mga manunood ang nakapipinsalang epekto ng isang nakakatakot na pagbabago sa pressure sa atmosfera, na parabang sila ay gusot na parang lata ng soda sa ilalim ng karagatan. Kung hindi dahil sa protection ng mga super deity na estratehikong nakatalaga sa paligid para patatagin ang pressure ng paligid, sisabog na sana ang mga manunood. Ito ang nangyayari kapag ang kalahating milyong mga Diyos-Diyosan ay kumilos ng sama-sama. Nang malaman ang isa pang di inaasahang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan, ang karamihan ay nahirapan na sanayin ang kanilang mga sarili sa kanilang bagong tuklas na pagkamangha. Napangiti si Levi nang may pasasalamat sa kayeg na tumatak sa kanyang direksyon. Napaka-convincing ng brutal force nila. Sa pinakamadaling utos, ang Diyos Crusher ay sumabog sa kanyang harapan. Nagpadala ng shockwave na hindi katimbang sa laki nito. Ang Enchanted Sword ay sumugod sa unahan at nagukit ng daan sa napakalaking kayeg ng mga Diyos-Diyosan para sa amo nito. Ang mga deity na pinakamalapit sa mabangis na pagsalakay ay natagpuan ang kanilang mga sarili na sumabog sa isang ulap ng dugo sa pagkakadikit sa espada. Sa ilang sandali, ang isang daanan na kalahating milya ang haba ay vociferously hacked out.
Ang hindi mabilang na mga Diyos sa magkabilang panig ng daanan ay sumabog sa ilalim ng espada. Napanganga ang mga tao sa hindi pangkaraniwang tanawin. Ito ba ang lawak ng lakas ni Levi? Sa orihinal na pag-aakala na si Levi ay matapakan hanggang mamatay bago maglagay ng 1 onsa ng paglaban sa sandaling may padala ang lahat ng 573,000 Diyos-Diyosan, na bigla silang masaksihan ang madugong landas sa kawan. Ang mga super deity sa sanctuary ng Idrain ay humalukip-kip sa isang saloobin ng mapagmataas na kawalang interes sa una, ngunit sila ay tumigas sa atensyon nang makita ang lakas ni Levi. Si Levi ay hindi mas masama kaysa sa atin, sa totoo lang, mas malakas pa siya. Malaki ang pagbabago ng kanilang ekspresyon habang tinitingnan si Levi na may kaba. Habang nasa likod ang dalawang kamay, naglaan ng oras si Levi sa paglalakad sa daanan habang patuloy na hinahampas ng Diyos Crusher ang daan. Gayunpaman, ang lugar sa likod at paligid ni Levi ay mabilis na napuno. Desperado na patayin si Levi, inubos nila ang lahat ng paraan sa kanilang arsenal upang madaig siya. Nang tuluyan ng napalibutan si Levi, may isang nakakagulat na nangyari. Isang aura ang tila lumitaw sa paligid ni Levi na responsable sa paglihis sa bawat pagtatangka sa kanyang buhay. Ang mga Diyos ay hindi makalapit sa kanya kahit anong gawin nila. Sa tuwing ang isa sa kanila ay madikit sa hindi nakikitang kalasag, ito ay agad na sisabog sa ulap ng dugo bago maglaho sa manipis na hangin. Habang nagsisiksikan ang sangkawan sa paligid ni Levi, maraming mga Diyos-Diyosan ang natalo sa ganoong paraan dahil sa hindi sinasadyang pagkakadikit nila sa hindi nakikitang kalasag. Sa loob ng ilang segundo, daan-daang mga deity ang sumabog sa ulap ng dugo. Ang lahat ng pagdududa ay nawala sa isang iglap, ang karamihan ay muling nabigla sa husay ni Levi sa pakikipaglaban. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay nagbago ng kanilang pananaw kay Levi dahil sa kanyang pagiging hindi magagapi habang ipinapahayag nila ang kanilang walang hanggang katapatan sa kanya. Maging ang mga opisyal ng Elterton ay nagpakita ng takot na may halong pagtataka. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3173. Ang pinakamahusay sa bawat panahon. Ang lahat ng ipinakita ni Levi hanggang sa puntong iyon ay nagpakita na naabot na niya ang gitnang punto ng pinakamataas na klase ng super deity. Sapat na iyon para talunin niya ang karamihan sa mga super deity na umiiral. Sa katunayan, siya ay napakalakas na kaya niyang sirain ang isang bansa ng mag-isa. Gayunpaman, naghinala ang mga tao dahil tila hindi siya isang Diyos. At least, hindi siya nakilala ng mga tao. Nagtataka sila kung paano siya magiging malakas na nakatayo siya sa tugatog ng lakas sa halos lahat ng panahon na kanyang nabuhay. Sa larangan ng digmaan, napagtanto ng mga deities na hindi nila kayang tamaan si Levi, kaya binago nila ang mga taktika. Sabay-sabay tayong umatake. Ang mga Diyos ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya sa isang malaking grupo. Hehe, napangiti na lang si Levi na umaabante pa rin. Nang iwagayway niya ang kanyang kanang kamay patungo sa kanang bahagi, isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw at ipinadala sa gilid na iyon. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Nang makaharap ang nakakatakot na puwersa, ang mga Diyos sa kanang bahagi ay hindi makaganti o maprotektahan ang kanilang sarili mula dito. Matapos silang itapon pabalik, ang puwersa ay mabilis na tumagos sa kanilang mga katawan at sumabog sa kanila. Hindi nakayanan ng kanilang mga katawan ang nakakatakot na puwersa na iyon at sumabog bilang resulta. Isang malaking alon ng mga tao ang namatay. Sa isang iglap, higit sa 1,000 mga Diyos ang namatay. Boom! Isang hampas ng palad ang pinakawalan ni Levi sa kaliwang bahagi. Ang sobrang lakas na kanyang pinakawalan ay lumikha ng nakakabinging dagandong. Boom! Muli, namatay ang isa pang alon ng mga Diyos. Kung tungkol sa pag-atake sa kanya ng mga Diyos-Diyosan mula sa likuran, itinaas niya ang kanyang paa at tumapak sa lupa, nagpadala ng isang alon ng puwersa pabalik. Ang mga Diyos na sumugod sa kanya mula sa likuran ay napunit sa pamamagitan ng kanyang matinding puwersa. Lahat sila ay namatay ng kakilakilabot. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Ang shockwave na iyon lamang ang pumatay ng hindi bababa sa ilang libong mga deity. Si Levi ay ganap na hindi nasaktan sa puntong iyon. Sa katunayan, hindi man lang nila nagawang hawakan ang kanyang sando. Talagang natakot sila sa hindi makataong lakas ni Levi.
Nanginginig ang lahat ng kanilang mga gulugod. Sa sandaling iyon, halos lahat ng super deity ay natahimik. Ang pinakamakapangyarihang trio, na kung saan ay ang tatlong super deity na hindi pa rin nagpapakita, ay kalmado pa rin. Tulad ng para sa iba pang mga super deity, hindi sila katugma kay Levi. Si Titan Lord at ang iba pa ay nakabuka ang bibig, ito ay sapat na lapad upang ilagay ang isang itlog sa loob. Habang si Levi ay nakapatay ng maraming tao, ito ay hindi gaanong kumpara sa kabuuang halaga. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa sa maisip ng sino man sa kanila, kaya natitiyak nilang naabot na niya ang tugatog ng Diyos-Diyosan, na siyang antas ng tatlong super deity na hindi pa nagpapakita. Ay activate ang kagamitan. Gawin mo na dali. Ang mga Diyos sa larangan ng digmaan ay umaatake pa rin kay Levi. Gayunpaman, nagpasya silang lahat na i-activate ang kagamitan sa kanila. Sa pag-atake nila, ang kanilang mga battle suit ay naging gaseous mode upang bigyan sila ng higit na lakas upang sila ay makatamaan ng mas malakas. At kapag umatake si Levi gamit ang kanyang nakakatakot na puwersa, ibabalik nila ang mga suit sa solid mode upang harangan ang kanyang pag-atake. Kung sila ay nasugatan, ang liquid mode ay isaaktibo upang mabilis na gumaling ang kanilang mga sugat. Ang mga Diyos ay naging mas kumpiyansa at mayabang pagkatapos nilang i-activate ang kanilang mga battle suit. Nabawasan ang kanilang pagkatakot kay Levi at mas handang salakayin siya ng malupit, lalo na ang mga nasa harapan niya. Nagdusa sila ng husto dahil sa matinding pagkatalo na dulot ng God Crusher. Ang espada ay karaniwang pumutol sa isang madugong landas. Hindi alintana kung gaano karaming mga deity ang mayroon, nagawa pa rin ng God Crusher na ibagsak silang lahat ng may kaunting pagtutol. Hindi napigilan ng kanilang mga katawan ang mga pag-atake, tulad ng kung paano hindi napigilan ng mga papel ang paghiwa nito ng kutsilyo. Sa sandaling tamaan sila ng mga pag-atake mula sa God Crusher, sila ay mapupunit. Gayunpaman, iba ang mga bagay pagkatapos nilang i-activate ang mga battle suit. Maaari silang umatake, ipagtanggol, at higit sa lahat, maaari silang gumaling sa napakaikling panahon. Iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang mga battle suit ay ginawa silang walang takot. Dapat nating sirain ang espadang iyon. Sila ay sumumpa kay God Crusher na parang mga baliw habang sila ay sumumpa na sisirain ito. Napapalibutan si Levi. May mga baliw na mga Diyos na umaatake sa kanya mula sa lahat ng panig. Siya ay nakulong, at walang paraan para sa kanya. Nangangahulugan iyon na oras na para tumigil siya sa pagtatanggol at magsimulang umatake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3174. Hindi magagapi. Break. Umungol si Levi na medyo naasar sa dami ng mga kaaway na nakapaligid sa kanya. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang bumulwak mula sa kanyang paligid, na naging mapusok na shockwaves at naapektuhan ang lahat ng nasa paligid niya. Sa sandaling iyon, parang may puwersa ng ibang planeta na bumagsak sa kinatatayuan nila ngayon. Karamihan sa mga deity ay naging alikabok bago pa man sila makasigaw. Kahit na ang kanilang mga battle suit ay na-activate at papasok sa solid mode upang protektahan sila mula sa nakakatakot na malalakas na pag-atake, ito ay walang silbi. Dahil sa sandaling mahawakan sila ng impact, masisira ang battle suit. Ang depensang ibinigay ng mga suit ay walang nagawa dahil pareho lang itong nasira. Parang gunting na naghihiwa ng mga papel. Ang mga battle suit ay hindi kapani-pani walang mga piraso ng teknolohiya. Ang bawat isa sa mga mode nito ay karaniwang perpektong dinisenyo, lalo na ang healing mode dahil maaari nitong pagalingin ang halos lahat ng mga pinsala ng napakabilis. Gayunpaman, napakalakas ng pag-atake ni Levi na hindi nito binigyan ng pagkakataon ang mga suit na protektahan ang mga may-ari nito. Ito ay karaniwang buwag sa kanila nang napakabilis na ang healing mode ay hindi ma-activate sa oras. Boom! Boom! Nagpatuloy si Levi sa pagpapadala ng mga alon ng pagkawasak sa lahat ng direksyon. Lahat ng mga Diyos na humipol dito ay mamamatay kaagad. Sila ay sisabog sa pulang ambon. Ang ilan ay tuluyang naglaho. Sa isang iglap, nilinaw ng husto ni Levi ang kanyang paligid. Kahit na tila hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa kanya, lahat sila ay nawala pagkatapos ng mga pag-atake. Mahigit 10,000 mga Diyos-Diyosan ang sabay-sabay na singaw. Na natural na lumilinaw ang kanyang paligid. Walang natitira sa kanyang likuran,
kaliwa, at kanan ang mga Diyos. Ang mga Diyos na nagawang sumugod sa kanya ay patay na lahat. Sila ay naalis mula sa pagkakaroon. Ang natitirang grupo ng mga Diyos-Diyosan ay ang mga nagkukumpulan sa harapan. Kung hindi, mahirap sabihin kung mayroon pang natitira. Sa sandaling iyon, halos mabaliw ang lahat. Parang baliwala lang kung gaano karaming mga deity ang ibinato kay Levi dahil hindi man lang nila mahawakan ang damit nito. Kahit na may walang katapusang dami ng mga Diyos-Diyosan, magiging maayos pa rin siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakakatakot. Lahat ay nakatingin sa eksena. Nang makita nila ang higit sa 10,000 tao na agad na sumangga, nagkaroon sila ng panginginig na nagpalamig sa kanilang buong katawan. Lahat sila ay nagtaka kung paano nabubuhay ang isang nakakatakot na nilalang na tulad ni Levi. Digital God at Dr. Erebus talaga tumalon-tuwid. Kasabay nito, nagdiwang din ang mga nakalaban ni Idre. Paanong hindi sila kapag si Levi ay napatunayang ang kanilang pinakamahusay na pag-asa sa pagsasagawa ng paghihiganti. Sa kabaligtaran, ang matataas na opisyal ng Elterton Union at Idre ay nanginginig sa kanilang mga bota. Nalampasan ni Levi ang kanilang mga inaasahan kaya't sila ay natakot sa kanyang galing sa pakikipaglaban. Siya ay tila hindi magagapi sa pagpuksa sa halos 20,000 tropa sa isang kisap mata nang hindi nagdusa ng kahit kay titing na pinsala. Nagpapanik na sila. Kahit na si Levi ay may lakas na labanan kahit ang langit, ito pa rin ang simula. Bukod pa rito, ang lakas na kasalukuyang ipinapakita niya ay karaniwang panghuling yugto ng super deity. Sa tatlong pinakamakapangyarihang super deity na mayroon sila, ang dalawang medyo mahina ay naalis na. Sa kanilang pinakamakapangyarihang estado, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay maaaring tumugma sa lakas ng 5 hanggang 6,000 Diyos-Diyosan. Kung tungkol sa pinakamakapangyarihan, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hindi mahuhulaan dahil naniniwala sila na ito ang pinakamakapangyarihang isang Diyos. Tinatansya nila na kaya niyang talunin ang higit sa 10,000 mga Diyos-Diyosan mag-isa, ngunit hindi na iyon maisip para sa kanila. At gayunpaman, pinapatay ni Levi ang napakaraming mga Diyos ng walang labis na pagsisikap sa harap nila. Ang power ceiling na nasa isip nila ay hindi maihahambing sa lakas na ipinapakita ni Levi. Kahit na wala sa eksena ang tatlong pinakamakapangyarihang super deity, pinagmamasdan nila ang lahat ng nangyari sa dilim. Nang makita nilang taglay ni Levi ang antas ng lakas ng pakikipaglaban, sila ay nahulog sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Inakala nila na sila ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, at kaya nilang dominahin ang lahat. Gayunpaman, nang makita nila ang galing ni Levi sa pakikipaglaban, tumahimik sila. Bumagsak ang mga kamay sa kanilang likuran habang namumutla ang kanilang mga mukha. Nanginginig pa ang mga katawan nila. Sila ay labis na humanga at tunay na natakot sa nakakatakot na galing ni Levi sa pakikipaglaban. Hindi matatalo si Levi sa isipan nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3195. Ilang mapapatay ko. Nanginginig ang 6 na pinuno mula kay Idre. Hindi napigilan ni Oedipus ang panginginig ng kanyang mga paa habang bumubulong sa sarili, hindi ito maaaring. Hindi na niya kailangang tapusin para maintindihan ng ibang naruroon. Iyon ang pinakakinatatakutan nila, at ang bagay na pinag-aalala nila simula pa noong una. Nang ipakita ng Elterton Union ang kanilang lakas militar kanina, nawala ang kanilang mga alalahanin. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming mga Diyos sa paligid, walang paraan na mahawakan sila ng sinuman. Gayunpaman, ang pag-aalalang iyon ay bumalik sa kanila. Nagsimula silang matakot muli kay Levi nang bumaba ang kanilang tiwala sa Elterton Union. Galit na umungal si Titan Lord, tumahimik ka. Hindi ako naniniwala na kaya niyang pumatay ng higit sa 500,000 mga Diyos ng mag-isa. Walang paraan na magagawa niya ito, kahit na siya ay napakalakas. Atake. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Gamitin ang iyong kalamangan. Nagpapanik ang matataas na opisyal habang ipinaabot nila ang utos. Ito ay isang medyo maliit na labanan hanggang sa puntong iyon dahil hindi nila napakinabangan ang kanilang kalamangan sa napakaraming bilang ng mga deity. Matapos nilang matanggap ang kanilang mga utos, ang mga Diyos na iyon ay naging baliw at dinagsa si Levi mula sa lahat ng direksyon sa halip na magtipon sa harap niya.
Hanggat pinananatili nila ang kanilang posisyon mula sa lahat ng panig at patuloy na umaatake sa kanya, mapipigilan nila siya na magkaroon ng pagkakataong huminga. Ito ay isang labanan ng Atrisayon. Sa sandaling magpakita si Levi ng mga palatandaan ng pagkahapo, iyon na ang katapusan niya, kaya hindi na siya dapat bigyan ng pagkakataon na huminga. Atake. Alam ng mga Diyos na iyon kung gaano kalakas si Levi, ngunit sumusugod pa rin sila ng walang pagpipigil. Gusto nila siyang punatin. Kaway-kaway, ginamit nila ang kanilang kagamitan para ilabas ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Patuloy na humaharang at nginisyan si Levi, kagamitan lang kayong lahat. Hindi na kailangang makipag-away sa akin ng ganito kahirap. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay mas lalong nag-away ang lahat. Nagtulungan pa sila at pinagsama ang kanilang lakas para salakayin siya sa lahat ng larangan. Ito ay isang gasgas lamang. Hindi man lang nag-abala si Levi na protektahan ang kanyang sarili at hinayaan ang kanilang mga pag-atake na dumapo sa kanya. Akala ng lahat ay nagawa nilang masaktan siya at nakangiti hanggang tainga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawala ang kanilang ngiti, at ang kanilang ekspresyon ay nagyelo. Iyon ay dahil maayos pa rin siya kahit na anong pag-atake ang ibato sa kanya. Ang kanyang katawan ay higit na nababanat kaysa sa inaasahan nila. Siya ay napakatatag. Sa katunayan, nakaya niya ang lahat ng uri ng pag-atake at natagpuan na ang mga ito ay walang pinagkaiba sa mga kilati. Ito ay medyo nakakagulat dahil iyon ay ang pinagsamang pag-atake ng maraming mga deity. Kaya't kung iyon ay parang nakakakiliti, nangangahulugan ito na marahil ay hindi niya maramdaman ang pag-atake na nagmumula sa isang Diyos. Parang simoy ng hangin sa pisngi ni Levi. Ang kanyang pangangatawan ay sumalungat sa lahat ng loika. Napasinghap sila sa gulat. Kahit matamaan siya ay hindi pa rin nila ma-penetrate ang depensa niya. Lahat ng mga Diyos-Diyosan sa larangan ng digmaan ay nawalan ng pag-asa. Sa loob lamang ng maikling panahon, umatake sila ng hindi bababa sa 100 beses mula sa lahat ng direksyon. Nagamit na nila ang lahat ng naiisip nila, ngunit maayos pa rin si Levi. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, wala silang ideya kung ano ang gagawin dahil hindi nila siya kayang patayin. Napakawalang pag-asa ng mga Diyos dahil ginamit nila ang lahat ng paraan na nakuha nila at lahat ng pinakamahusay na kagamitan na maaari nilang makuha. Wala sa mga ito ang gumawa ng anuman. Si Levi ay hindi masisira. Walang anumang pag-atake ang makakasakit sa kanya. Ang kawalan ng pag-asa ay lumaganap sa mga Diyos. Naglaban sila hanggang sa wala na silang sigla. Gusto nilang umiyak dahil walang gumagana at wala silang magagawa. Tinitigan ni Levi ang mga deities sa paligid at ngumiti. Natuwa ba kayong lahat na hampasin ako? Ngayon, turn ko na. Hindi ko pang alubusang nailalabas ang God Crusher. Ngayon, gusto kong makita kung gaano karaming tao ang maaari kong patayin sa isang indayog ng espadang ito. Buzz buzz buzz. Nagsimulang manginig ang God Crusher nang madetect nito ang intensyon ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3196. Gustong subukan. Nako, aatake siya. Ipagtanggol mo. Kailangan nating mag-set up ng defense formation. Nakita ng mga Diyos ang intensyon ni Levi na umatake, at sila ay nataranta. Mabilis silang umatras para ihanda ang kanilang depensa. Oras na para gawin ng kanilang mga battle suit ang kanilang mahika. Ang mga suit ay hindi lamang maaaring gamitin ng isang tao, maaari rin silang pagsamahin. Noong binubuo ng Aotech Fox Industries ang mga suit, nag-install sila ng function upang i-connecta ang maraming unit ng kagamitan. Nagtipon-tipon ang lahat at ikinonekta ang kanilang mga suit sa isa't isa. Ang battle suit ng hindi mabilang na dami ng mga deity ay pumasok sa solid mode at pinagsama-sama. Sa ganoong paraan, ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol ay mapapalakas ng husto. Kabisado ng mga Diyos ang paggamit ng battle suit habang sila ay nagsisiksikan upang bumuo ng isang tunay na kalasag upang protektahan ang kanilang sarili. Kasabay nito, inilabas nila ang ilan sa kanilang mga diskarte para patatagin ang kanilang depensa. Ang lahat ng espiritual na enerhiya na kagagaling lang sa lugar ay muling sinipsip ng tuyo. Ang kanilang pangunahing layunin ay ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa pag-atake ni Levi. Matagal nang nanahimik ang mga tao sa Edrain Sanctuary.
Hindi nila inaasahan na papatayin ni Levi ang napakaraming mga Diyos-Diyosan kaya napilitan silang maging defensive mode. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi maisip para sa kanila. Buzz buzz buzz. Napakalakas ng pag-vibrate ng God Crusher na nagpakawala ito ng dumadagandong na dagandong. Ang nakakatakot na puwersang ibinubuga nito ay naging dahilan ng pag-ihip ng hangin sa paligid ng mas malakas. Kahit na ang mga deity ay napagtanto ang napakalaking pressure na nagmumula sa espada at pinalakas ang kanilang depensa sa pinakamakapangyarihang estado nito. Ang lahat ng solid mode battlesuit ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang invisible shield sa harap nila. Matapos pagsamahin ang lakas ng mga suit, nagawa nilang bumuo ng 3 layer ng depensa. Patayin. Sigaw ni Levi. Swoosh. Pinakawalan ng Diyos Crusher ang pag-atake nito. Nagtama ang kidlat, na parabang ito ay isang espada ng bukang liwayway na tumatawid sa dilim ng gabi. Sa isang iglap, ang lahat ay nagtakpan ng kanilang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag. Masyadong mapang-api na wala silang makita. Nagkaroon ng nakakatakot na tunog sa hangin, na parabang hahatiin ng espada ang langit sa kalahati. Basag. Sa sandaling iwagayway ang espada, isang bitek ang narinig mula sa kalasag na ginawa mula sa sama-samang pagsisikap ng hindi mabilang na mga Diyos-Diyosan. Basag. Nabasag ang isa pang layer ng depensa. Basag. Ang huling depensa ay ang kanilang solid mode battlesuit. Sa sandaling ang battlesuit ay dumating sa kontak sa enerhiya na ipinadala ng espada, sila ay natunaw. Basag. 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 Nagsimulang sumabog ang mga katawan ng mga Diyos na parang popcorn. Nagpatuloy ang marahas na pagsabog. Isa-isang naglaho ang mga Diyos sa harap ng lahat. Sa sandaling ang espada ay inilabas, ang mga Diyos ay sumigaw, kaya naman, tinawag itong God Crusher. Talagang dudurog nito ang sinumang mga Diyos-Diyosan. Pagdating nito, walang makakatakas sa kapangyarihan nito. Paano harangin ng mga langgam ang pag-atake ng isang talam na kayang hatiin ang kalangitan? Nagwala ang mga manonood. Parang away sa kalye lang ang nangyari kanina. Kahit na maraming mga deity ang namatay noon, hindi pa rin ito gaanong nakaapekto sa napakalaking hukbo. Maaaring baliwalain ang bilang ng mga taong namatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, makikita ng lahat na nawala ang isang tipak ng hukbo. Nangangahulugan ito na hindi bababa sa 100,000 mga Diyos ang napatay sa isang indayog lamang ng espadang iyon. Ang isang ugoy na iyon ay nakapagbukas ng landas sa napakalaking hukbo ng mga Diyos-Diyosan. Ang landas ay nabuksan ng lubusan upang makita ni Levi ang kabilang panig ng lupain. Isang welga ang nakapatay ng 100,000 mga Diyos. Hindi nakakagulat na ang hukbo ay mukhang nawala ng isang malaking bahagi ng mga miyembro nito. Ito ay isang nakakatakot na tanawin upang pagmasdan. Maraming matataas na opisyal mula sa Elterton Union ang direktang sumigaw ng malakas. Pinalo sila ng husto kaya umiyak sila. Masyadong malakas si Levi. Maaari niyang baliwalain ang lahat at umatake kahit anong gusto niya. Hindi lang iyon, ang kanyang pag-atake ay napakalakas na kahit 100,000 mga Diyos-Diyosan ay hindi ito naharang. Tila may ilang bagay na hindi maaaring gumana sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga numero. Lalong ngumiti si Levi. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Mayroon pa akong mas malakas na pag-atake na naghihintay. Nakita mo na hindi mo maharangan ang espada ko. Ngayon, sa tingin mo ba mahaharangan mo ang aking nakakawatak langit at nakakabasag lupa na kamao? Gusto mo bang subukan ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3197. Dapat manalo ka. Pumalakpak. Pumalakpak. Muli, may mga taong humihimatay sa audience. Sila ang matataas na opisyal ng Elterton Union. Makayanan nila ang epekto na dinala sa kanila ng 570,000 mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, hindi nila nakayanan kung gaano kalakas si Levi. Pumalakpak. Ang ilan ay hindi matanggap ang resulta na sila ay namatay sa lugar. Ang mukha ni Titan Lord at ng 6 na pinuno ng Idre ay naging sobrang putla. Ang kanilang mga binti ay parang tingga, hindi may angat. Ang kanilang mga lalamunan ay hindi makagawa ng anumang tunog ng tao, tanging mga ungol. Laking gulat ng karamihan sa mga miyembro ni Idre na naging spaghetti ang kanilang mga paa at bumagsak sila sa lupa. Para naman sa iba pang mga tao, may namatay sa gulat, may nahimatay, at may asar sa pantalon.
Nagulat din ang mga taong gustong maghiganti kay Idre, pero halatang excited silang lahat. Ang kanilang paghihiganti ay ginagarantiyahan kung gaano kalakas si Levi. Digital God at Dr. Erebus ay masigasig na sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Sa wakas ay nasaksihan na nila ang tunay na kapangyarihan ni Levi. Sa anumang kaso, maraming tao ang nagulat. Para bang naranasan na nila ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Walang makakataas dito. Walang panganib sa mundo ang magiging kasing kilabot ni Levi sa kasalukuyan. Lahat sila ay talagang nataranta at natulala sa kanyang napakagandang kapangyarihan. Ito ay hindi maarok sa kanila na ang isang pag-iral na makapangyarihan ay totoo at pumatay ng 100,000 mga Diyos-Diyosan sa isang indayog ng kanyang espada. Wala sa 100,000 tao na namatay ay walang pangalan na mga mok. Lahat sila ay mga Diyos-Diyosan, at pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang lakas upang harangan ang kanyang pag-atake. At gayunpaman, sila ay namatay pa rin ng kakilakilabot. Ito ay lampas sa imahinasyon. Isang malaking bahagi ng hukbo ng Diyos ang nawala sa isang iglap, naputol sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang talam. Ang ikalimang bahagi ng mga ito ay nawala. Sa puntong iyon, walang salita o adjectives ang makapaglalarawan kung gaano siya nakakatakot. Nagdilim ang langit at tumahimik ang mundo. Kahit saang panig ang mga tao ay nasa panig, lahat sila ay natakot sa lakas ng pakikipaglaban ni Levi. Natarante si Zarain at ang puwersang sumusuporta sa kanila. Mahigpit na kinurot ni Black Hawk ang kanyang mga kamao. Naging emosyonal siya na muntik na siyang sumigaw, "Tama ako. Ang lakas talaga ni Levi. Hindi ako dinaya ng mata ko." Tungkol naman sa puwersang sumusuporta kay Zarain, sinabi nila, ang mundong ito ay talagang puno ng mga sorpresa. Hindi katakataka na si Levi ay palaging kaaway ni Zarain. Iyon ay talagang isang affirmation ng kapangyarihan ni Levi. Maging ang Ecclesiastic Order, na palaging minamaliit ang mga Diyos-Diyosan, ay natigilan. Sa kabila ng katotohanan na ang mga Diyos ay may espiritual na mga buto, sila ang simula. Gayunpaman, nagawa ni Levi na pumatay ng 100,000 mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang espada. Sapat na iyon para maakit ang atensyon ng lahat. Ang hindi maisip ni Sonya at ng iba pa ay kung paano niya naabot ang antas na iyon sa pamamagitan lamang ng purong pagsasanay sa pangangatawan dahil wala siyang espiritual na buto. Ang pinaka-nakakalito sa mga pinuno ng paksayon ng Ecclesiastic Order ay ang Levi's God Crusher. Kahit na si Levi mismo ang nagpeke nito, marami sa mga pinuno mula sa organisasyong iyon ang naniniwala na ang espada ay talagang isang sinaunang banal na espada. Wala silang ideya kung paano niya nagawang madapa ang isa at gawin itong sarili. Sa sandaling iyon, maraming tao ang gustong agawin ang Diyos Crusher. Maging ang mga matatanda sa Ecclesiastic Order ay nagsimulang gumawa ng kanilang mga galaw at pagsasaliksik kung ang Levi's God Crusher ay isang sinaunang banal na espada o hindi. Labis silang interesado dahil ang espadang iyon ay nakapatay ng 100,000 Diyos-Diyosan sa isang indayog. Sa isang banda, ito ay bahagyang dahil si Levi ay makapangyarihan. Gayunpaman, sila ay pangunahing nakatuon sa kapangyarihan na tanging nasa loob ng Ancient Divine Sword. Mahirap sabihin kung magugulat sila kung malaman nilang si Levi mismo ang nagpanday ng espada. Habang nagtatago sina Zoe at Forlivia, nakatanggap pa rin sila ng balita tungkol kay Levi sa Zyperia sa tamang panahon. Ipinagdiriwang nila kung gaano siya kalakas. Ang tatay mo talaga ang pinakamalakas sa mundo, Evie. Ikaw ang may pinakamagandang ama sa mundo. Bulalas ni Zoe habang nakayakap kay Forlivia. Natitiyak niya iyon. Dapat manalo ka, Levi. Hihintayin ka naming bumalik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3178. Isang punch. Sa sandaling iyon, ang paghampas ni Levi ng kanyang espada ay niyanig ang mundo. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Ang espasyo sa kanyang harapan ay biglang naging mas walang laman. Pagkatapos ng lahat, 100,000 Diyos ang napatay. Gayunpaman, mayroon pa ring 400,000 Diyos na nakatayo. Napakalaking epekto ng pag-iisip na iniwan ni Levi sa mga nabubuhay na Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa 100,000 sa kanila. Nakita nila ang kabuoang 100,000 ng kanilang mga kasama na nawala sa isang iglap.
Ang ganoong uri ng pagkabigla ay umabot ng malalim sa kanilang kaibuturan, na nakakaapekto sa kanila ng higit sa sinumang kasangkot sa labanan. Natarante sila kaya nablangko ang kanilang isipan. Ang kanilang kamalayan ay kumurap ng ilang sandali. Wala silang ideya kung ano ang gagawin, lalo na kapag mayroong isang tuso, walang laman na landas na nilikha ng isang indayog ng isang espada na nakaupo sa harap nila. Nahulog sila sa malalim na pag-iisip habang nakatitig dito. Anong gagawin natin? Dapat ba nating harangan ang kanyang landas o hindi? Hindi sila bibigyan ni Levi ng pagkakataong mag-isip. Oras na para ipakita niya ang kanyang nakakatakot na suntok. Mag-iimpake siya ng maraming kapangyarihan dito, ngunit hindi niya gagamitin ang kanyang buong kapangyarihan dahil wala siya sa anumang panganib sa sandaling ito. Ito na ang pinakamalakas na suntok na pinakawalan niya mula nang maranasan niya ang espiritual na muling pagkabuhay. Ang isang suntok ng ganoon kalaki ay nakasalalay din sa kapaligiran. Ang mga Diyos ay nakakaramdam ng kalmado bago ang bagyo. Bulalas nila, hindi tayo matatalo. Hindi natin matatanggap ang pagkatalo. Dapat natin siyang patayin. Tayo ang mananalo. Para bang na-brainwash ang mga Diyos. Lahat sila ay sumugod kay Levi na parang mga baliw. Wala silang taktika bukod sa madaliin lang siya sa kanilang mga numero. Ang pagpapagod kay Levi sa kamatayan sa pamamagitan ng paghagis ng maraming katawan hanggat maaari sa kanya ang kanilang plano. Tinitigan ni Levi ang mga deities na papalapit sa kanya bago nagbitiw sa kanyang ulo. Bakit kailangan ito? Nandito ba kayong lahat para mamatay? Kung ganoon, hahatiin ko ang langit at dudurog ang lupa sa isang suntok. Isang suntok ang ibinato niya. Ito ay pumutok sa planeta tulad ng isang itlog at mapunit ang isang butas sa kalangitan. Walang kasangkot na pamamaraan. Ito ay magiging isang magandang lumang suntok. Ang lahat ng nasasangkot ay matinding lakas. Ang aura lang na ibinubuga mula sa pag-ikot ng suntok ay sapat na para yumanig ang lupa. Maraming lugar sa likuran niya ang nagsimulang gumuho. Nagbitak-bitik ang mga bundok at bumubulwak ang tubig dagat sa lupa. Maging ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay dahil hindi nito matiis ang lakas na iyon. Nagsimula na ring tumama ang kidlat. Lahat ng nakakatakot na eksena ng mga natural na sakuna ay lumitaw ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, nararamdaman ng lahat ng naruroon ang paghihiwalay ng kanilang kamalayan. Nang ibabaw ang aura kaya nawalan na ng malay ang mga tao. Ang kanilang mga katawan ay hindi nakikinig sa kanila. Para bang lumutang ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang katawan. Halos hindi magkadikit ang kanilang mga kamalayan habang nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga laman. Parang dinidiin sila ng langit. Kahit ang mga super deities sa eksena ay hindi nakayanan ang pressure. Nararamdaman nila na ang enerhiya sa kanilang mga katawan ay naalis habang ang kanilang mga espiritual na buto ay ganap na pinigilan. Parang sisabog ang katawan nila. Kahit na sila ang tatlong pinakamakapangyarihang super deity sa eksena, halos hindi nila mapigil ang lumuhad sa harap ni Levi. Akala nila magkaklase sila ni Levi, pero hindi na sila magkakamali. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan nila. Ang aura lang na ibinubuga mula sa suntok ni Levi sa sandaling iyon ay sapat na upang durugan sila sa alikabok, lalo na ang aktwal na suntok mismo. Nararamdaman ng lahat na kapag sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang suntok, ito ay higit na mapangwasak kaysa sa ginawa niya sa kanyang espada. Pakiramdam ko ay sapat na ang dami ng enerhiyang nakaimpake sa loob ng suntok na iyon para sirain ang mundo. Swoosh! Swoosh! Hindi pa man nakakalabas ang suntok, sapat na ang pressure na pinakawalan nito para durugan ang mga tao sa paligid ni Levi. Ang madugong ambon ay nakikita sa lahat ng dako, na para bang ang langit ay umuulan ng dugo. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang suntok. Boom! Habang ang lupa ay unti-unting pumutok, na bumubuo ng isang spider web ng mga bitek sa lupa sa paligid ni Levi, sa wakas ay oras na para ilabas niya ang kanyang suntok. Isang suntok mula sa kanya ay sapat na para hatiin ang langit at basagin ang lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3179. Mga Diyos na napatay sa isang suntok. Ang suntok na pinakawala ni Levi ay maaaring wasakin maging ang langit, gumuho ang planeta sa mga guho, maging araw sa gabi at gabi sa araw, at durugan ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Ito ay isang suntok na may kakayahang ganap na pagkasira.
Ang isang nakakatakot na lakas na tulad niyan ay dudurog sa lupa at mabutas ang isang butas sa langit, na magiging sanhi ng kanyang banal na ilog na umulan mula sa langit sa matinding galit. Ang di nakikitang kapangyarihang iyon ay papatayin kahit ang pinakamakapangyarihang mga Diyos. Anuman ito, sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan sa kapangyarihang iyon, ang mga molekula nito ay agad na mabibiyak, na nagiging sanhi ng pagkawasak nito sa alikabok. Ang nakakatakot na suntok na iyon ay nakadirekta sa hindi mabilang na bilang ng mga deity sa kanyang harapan. Boom! Maririnig ang nakakabinging mga kulog, na para bang ang Diyos ng kulog ay nagpakawala ng 100,000 banal na kidlat. Sa sandaling iyon, parang umuungal ang langit at lupa. Ang kalangitan sa itaas ng Elterton ay lalong malakas sa walang humpay na kulog. Para bang nagalit ang langit. Boom! Ang lupa ay nanginginig ng marahas na ang isang bitek ay nabuo sa talampas ng Elterton. Ang bitek ay lumaki at lumaki hanggang sa nabuo ang isang walang katapusang malalim at mahabang lamat. Sa isang iglap, nakita ng lahat ang isang napakalaking lamat na lumitaw ng wala saan. Ito ay tulad ng isang bagay mula sa isang comic book. Ang suntok ni Levi ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang sword swing. Ang ugoy na iyon kanina ay nagbukas ng isang madugong landas at pumatay ng 100,000 mga Diyos. Gayunpaman, ang suntok na iyon ay direktang napunit ang lupa at lumikha ng isang lamat. Ito ay super duper nakakatakot. Ang pinakamalas na mga tao sa mundo sa sandaling iyon ay ang mga deity na nakatayo sa kanyang harapan, kailangan nilang harapin ang nakakatakot na suntok na iyon. Basag, basag, basag. Hindi mahalaga kung anong uri ng battle suit ang suot nila o kung anong uri ng proteksyong banal na kasangkapan ang kanilang ginagamit. Sa sandaling ang shockwave na nilikha mula sa suntok ay umabot sa kanila, sila ay sasabog kaagad. Ang pagsabog ay nangyari nang napakabilis na nakita nila ang kanilang sariling katawan na sumasabog sa maliliit na piraso. Nanatili ang kanilang kamalayan habang wala na ang kanilang mga katawan. Kaya naman nakakatakot ang suntok, dahil sa kanilang kamalayan, parang walang nagbago. Ang mga likas na sakuna ay bumagsak sa lupa habang ang suntok ay nag-aalis ng lahat ng mga Diyos. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay lumampas sa pagkaunawa ng lahat sa lakas mismo. Ito ay isang panig na pagpatay para sa mga Diyos-Diyosan. Wala silang maipagtatanggol sa kanilang sarili, at hindi man lang sila makatakas dito. Bago sila makapag-react, nangyari ang inilarawan sa itaas. Nanatili pa rin ang kanilang kamalayan, ngunit ang kanilang katawan ay sumabog na, sila ay patay na. Nagulat ang lahat. Ang suntok na iyon ay talagang pakiramdam na may kakayahang hatiin ang planeta at sirain ang lahat. Naging magaspang ang mga deity na iyon habang isa-isa silang sumabog. Libu-libong mga Diyos ang sumabog sa malawak na hanay. Ang buong lugar ay karaniwang natatakpan ng dugo at pulang ambon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang eksenang pagmasdan. Para bang nililinis ng langit ang mundo ng mga peste at ang mga anghel na bumababa sa planeta upang isagawa ang plano ng paglipol. Sa isang iglap, mahigit 100,000 buhay ang nawala. Ang suntok ni Levi ay naging napakalakas kaya agad nitong sinisingaw ang isang tao. Nakita ng lahat ang mga Diyos-Diyosan na isa-isang naglalaho, na parang walang kinalaman ang kanilang pagkamatay sa kanyang suntok. Matapos ang suntok na iyon ay pinakawalan, ang lahat na natitira sa harap ni Levi ay isang napakalaking lamat na walang anumang mga Diyos. Naglaho ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Lahat sila naging alikabok dahil sa suntok niya. Wala man lang natira. Nang iwagayway niya ang kanyang espada kanina, pinutol niya ang isang malaking tipak ng hukbo ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang suntok ay naglaho sa lahat ng mga Diyos sa kanyang harapan. Wala sa kanila ang nakaligtas. Napakaswerte nila. Lahat ng bagay ay isinasaalang-alang, dahil namatay sila ng walang anumang bagay. Bago pa man sila makasigaw ay patay na sila. Kahit papaano, hindi sila nagdusa. Ang lahat ay umalis sa mundo sa isang nakakagulat na paraan. Ilang segundo lang, may dagat ng walang katapusang mga Diyos-Diyosan sa harapan niya. Pagkatapos ng suntok niya, wala nang natira. Ito ay lubhang walang laman. Mahirap isipin kung gaano karaming tao ang nawala sa isang iglap. Kahit na ang mga pelikula ay hindi gaanong nakakatakot. Masyadong nakakatakot ang nangyari. Dahil dito, tumahimik ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3200. Ilang namatay.
Napakatahimik na may naririnig na isang pin drop. Muli na namang pinasara ni Levi ang mundo sa pamamagitan ng pagsuntok dito. Nagawa niyang suntukin ang liwanag sa mundo. Ganyan siya kalakas. Pumalakpak, pumalakpak. Laking gulat ng maraming tao kaya nahimati sila. Marami rin ang namatay sa takot kaagad. Kinaya nila ang pagkabigla nang makita ang pag-indayog ng espada ni Levi, ngunit hindi nila matiis na panoorin ang sindik ng suntok nito. Natakot sila ng husto kaya namatay sila sa lugar. Hindi mabilang na iba pang mga tao mula sa lahat ng panig ang natakot, hindi alintana kung gusto nilang patayin si Levi o hindi. Maraming tao ang hindi na nakapagpigil at umiyak. May mga nadumihan pa ang kanilang pantalon habang tumutulo ang mga luha sa kanilang mga pisngi. Takot na takot sila kaya hindi nila napigilan ang sarili nila. Lahat ng matataas na opisyal mula sa Elterton Union ay humihikbi ng malakas. Bahagya silang nakatayo nang bumigay ang kanilang mga paa at hindi napigil ang bumagsak sa lupa. Ang iba ay nakahiga sa lupa, ang iba ay lumuhad, ang iba ay nakaupo, habang ang iba ay nagsimulang kumikibot ng marahas. Sa anumang kaso, natakot sila sa kanilang isipan. Kahit ang Titan Lord, ang Super Deity, ay halos hindi makatayo. Nanginginig ang mga paa niya at hinihingal na parang nababaliw. Ang pagharap kay Levi, isang maladyos na pag-iral sa kanyang mga mata sa sandaling ito, ay nagparamdam sa kanya na parang sesabog ang kanyang puso. Anong uri ng pag-iral ang nasaktan ko? Ang lahat ng libu-libong super deity na nagpoprotekta sa kanilang mga nakatataas ay napuno ng takot. Akala nila ay magtatagumpay ang plano ng super deity, at sila ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos nilang makita kung gaano kalakas si Levi, hindi na nila naisip na sila ay walang kapantay. Halos hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili sa pag-ihi ng kanilang pantalon nang makita ang suntok na iyon. Lahat sila ay walang iba kundi mga langgam na anumang oras ay mapipiga ni Levi. Kahit na ang tatlong pinakamakapangyarihang super deity ay wala ng lakas ng loob na isipin na sila ay hindi magagapi. Puro poser lang sila sa harap ni Levi. Noong nakaraan, walang makapagsasabi kung sino ang may pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban sa mundo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, alam nila. Naisip nila na si Levi ay medyo mas matigas kaysa sa inaasahan nila, at maaari nilang ibagsak siya ng walang gaanong problema. Ito ay maging ang kanilang intensyon na palakasin ang kahangahangang reputasyon ni Idre sa pamamagitan ng pagbabantay sa organisasyon. Gayunpaman, sa puntong iyon, tiyak na sila ang unang tatakbo. Bagamat maaari nilang ibigay muna si Idre kay Levi kung ang ibig sabihin nito ay mapanatili nila ang kanilang buhay, hindi ibig sabihin na paprotektahan nila si Idre kung wala silang pagkakataong manalo. Ano ang punto kung kailan maaaring lipulin ni Levi ang organisasyon kung gusto niya? Naabot na ng super deities ang kanilang breaking point. Lahat ng mga pinuno at miyembro ng Idre ay nakatayo sa kanilang lugar, ganap na natulala. Para silang naglalakad na mga bangkay o 1,000 taong gulang na estatwa. Hindi nila maigalaw ang kanilang katawan, hindi nila mababago ang kanilang ekspresyon, at walang mga saloobin na naruroon sa kanilang mga walang laman na isipan. Talagang napos ni Levi ang lahat ng pag-andar ng kanilang mga katawan, pati na ang kanilang mga iniisip. Nakatayo sila doon, parang mga patay na nilalang. Marami sa mga manunood ang nawalan ng malay dahil sa gulat, lalo na ang mga taga-Hoan at Terendia. Sa wakas ay naunawaan na nila kung anong uri ng tao ang kalaban na kanilang kinaharap sa nakaraan. Kasabay nito, napagtanto din nila kung gaano kalaki ang lakas ng loob nila para hamanin si Levi. Wala silang takot na harapin siya dahil hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Kung ikukumpara sa kung paano namatay ang mga deity na iyon, ang pagtrato na ibinigay ni Levi sa dalawang bansang iyon ay wala. Ang kanilang pagkawala ay karaniwang pinakamaliit kumpara sa pagpapakita ng ganap na pagkawasak. Sa katunayan, maaari pa nilang ipakita kung gaano sila kahusay sa pamamagitan ng pag-angkin na nakaligtas sila sa isang encuentro ni Levi o talagang nakilala nila siya. Sinabi ni Terendia, hindi kami nagsisinungaling nang sabihin naming pinatay ni Levi ang lahat ng aming mga Diyos-Diyosan noong nilabanan namin sila. Gayunpaman, nakaligtas pa rin kami. Ang galing natin, di ba? Ngumisi si Hoan, nakipag-away kami kay Levi ng hindi mabilang na beses at lumabas kami na halos hindi nasaktan. Bulalas ni Kirea,
Hinamon namin si Levi noon. Kumbinsido ka na ba sa lakas namin ngayon? Ilang tao ang napatay ni Levi sa isang suntok? Iyon ang tanong na pinag-uusyoso ng lahat, at ito ay isang tanong na sinubukang sagutin ng maraming tao. Gusto talaga nilang malaman kung ilang deity ang napatay niya sa isang suntok.